Alam nyo ba mga idol na pwedeng matagal o hindi na makapag-piyansa ang ating bidang si Norman Mangusin, mga lodi, no? Ngayon, umaga, nagkaroon ng news, no, na ililipat na siya sa Parañaque City Jail, mga idol, no? At syempre, mga lodi, ito, inaasahan ko na to, pero hinulaan ko lang to pero kasi parang hindi siya unnatural nga sabi nila, no, na yung mismong si IDG, mga idol, is naghain sila ng opposition for bail, mga lods, no, para kay Norman Mangusin. Although hindi naman talaga ito yung document na yun, hindi naman talaga nakapag-bail si Norman ng 120,000, pero naghain pa rin sila ng opposition for bail. Ano ba yung opposition for bail, mga idol? Yung opposition for bail is ayun yung parang pagtutol o pagkontra sa isang inakusahan, no, na mag-bail. No, parang andun yung paliwanag kung bakit hindi siya pwedeng payagan mag-bail. Alam niyo kung ba't parang nagtaka ako doon? Kasi mga idol, usually kasi hinahin yung opposition for bail sa mga mabibigat na kaso, yung mga may kasong reklusyon perpetua, mga ganun. Di ba? Ayun yung kumbaga magpapiyansa sila, ipipigilan sila mag-bail, mga lods, no? Pero syempre alam na natin kung ba't siya pinigilang mag-bail, kasi marami pang susunod na kaso para sa kanya. No, at meron tayong impormasyon na kaya siya nakalbo, mga lodi, kasi dito sa pinanggalingan niya na kulungan bago siya ilipat sa Parañaque, ang sinasabi, mga idol, required daw na kalbo, no, yung mga nakakulong doon. So gustuhin niya man o ayaw niya man, talagang kinalbo siya doon ng mga kakosa niya, mga lods, no. So ngayon lilipat na siya sa Parañaque City Jail, mga lods, no. So yun, no, grabe. So kahit na maghain pala siya ng bail, may sasalubong sa kanyang opposition to bail, mga lods, no. So hindi natin nakita yon kasi nga hindi naman siya nagpiyansa, pero may mga nakahandang gano'n. Kawawa naman si Norman, mga lodi, o kita nyo, no? Kawawa naman ang ating bida. Nako, kaya siguro naawa si Idol Rapi. Nako, malapit yung mga news natin dito, mga idol, kasi medyo pinasukan tayo ng matindi, mga lods, no? Pero nga, dahil sa nangyaring to, ililipat na siya sa City Jail at parang mangyak-ngyak na siya dito, mga idol. Ha? Maraming nagpunyagi, mga lodi. Sabi nila ito daw yung mga ating mga OFW, no, na yun, no, yung para sa namin dito. Ayan, gumagano sila diyan. Oo. So hindi nakapag-bail, no, yung ating bida, kaya maraming masaya diyan. Mga idol, no? So mamaya bibigyan ko ulit papakita muna natin sa inyo yung mga update ngayon tungkol sa kaso na to ni Norman Mangusin at mga nasa paligid nito. Okay? So, eto na nga, mga idol. No? Nag-post si idol, si Boss MG natin, no? Ito na, sabi dito. Dininig tayo ng mga kahombre ko. Dininig tayo mga kahombre ko, sabi niya. At tinupad niya talaga, sabi. Ano bang meron? Sabi dito, former senator and boxing icon Manny Pacquiao said on Friday that he is preparing to file multiple complaints against arrested blogger Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Alam niyo ba, mga idol, na mismong mga pulis yung nagsabi na yung mismong pangalan niyang Norman Mangusin hindi pa rin nila sure kung yun is totoo niyang pangalan, mga idol. Napanood yung kayo na sa DZRH. Na yung mismong Norman Mangusin hindi pa rin sigurado yung mga pulis kung ayun yung tunay niyang pangalan, no? Interviewed on the Super Radio BB, Pacquiao accused the blogger of spreading false information and deceiving the public. Pacquiao did not yet disclose the specific charge he intends to file, no? Kumbaga hindi pa sinabi kung ano ipapile niya, pero meron siyang naghahanda na silang mag-file ng kaso ng multiple complaints against blogger Norman Mangusin. So ito, mga lods, alam nyo, hindi ako talagang visit din ako kay Norman Mangusin. Pero ngayong nakikita ko siyang ganito, magkahalo mga idol, no, magkahalo. Pwedeng natutuwa tayo kasi sabi nga nila bawal matuwa sa downfall ng ibang tao, no, masama daw 'yun. Pero ganun kasi talaga sa kanya dahil nga sa yabang niya, no, sa taas niya sa tingin sa sarili niya at yung the way niyang
pagsalitaan yung mga tao, talagang magagalit ka. No? Pero ngayon, naramdaman niya na lahat, mga idol. No? At pero syempre, yung nararamdaman natin na to, merong medyo mas mataas yung emosyon ng pabor kay Norman Mangusin. Sabi dito ni Idol Rapi naman, ako puro idol natin yung nag-aaway Saan tayo papanig nito? Saan lang tayo? Sa Ecuador lang tayo. Sabi dito, Senator Rapi Tulfo kinwestiyon ang pagbalandra ng media sa vlogger na si Norman Mangusin. Kinwestiyon ni Rapi Tulfo sa kanyang programa ang paraan ng Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapakita sa media kay vlogger Norman Mangusin na umano'y may kasong unjust vexation lamang. Ayon kay Tulfo, tila labis ang paglalantad sa mukha ng akusado at hindi maayos na protektahan ang complainant mula sa mga insulto sa media. Sinabi ni Tulfo na bagamat may ugali umano si Mangusin na nakakaasar sa iba, hindi dapat ganoon kalakihan ang pagpapakita nito sa publiko. Binanggit niya, ang kaso ay simpleng unjust vexation lamang, kaya't ang ganitong pamamaraan ng CIDG ay tila hindi akma at hindi makatarungan. Eto ano lang tayo, kasi mga Lodi, kita nyo naman, medyo nagsasuffer na si Norman, no? Hindi natin alam, no? Pero pupunta lang tayo sa other side of the coin. No, huwag kayong magalit sa akin Ako, bad trip din ako diyan kay Norman. Pero doon lang tayo sa medyo may tama o yung may katwiran. Alam niyo ba mga idol nung hinuli yung anak ni Boying Rimulya ang kaso drugs? 'Di ba hindi yun pinayagang makita mga lods, no? Naka-blur yun, naka-something yun, kumbaga hindi pinakita yun mga idol. Tsaka marami pang kaso na hinaharap sa press conference ng mga nakatalukbong o naka-blur, 'di ba? Pero si Norman Mangusin walang blur, hinayaan pa siyang alipustahin doon. Which is marami naman natuwa, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero mga idol, marami rin nagsasabi na hindi, marami pa kasing kaso 'yan. May human trafficking pa 'yan. Meron pa yang estapa, meron pa yang scam, sabing ganun. Pero nung oras na hinarap siya, mga idol, sa press conference na yon, ang kaso niya lang kasi doon is unjust vexation. Hindi scam yung kaso niya doon kung ba't siya hinarap doon. Hindi rin human trafficking yung kaso niya ron kung ba't siya hinarap doon. Hinahanapan lang natin siya ng katwiran mga idol Parang dinidebate ko lang yung sarili ko. Okay? So ganun lang 'yan, no? Binibigyan lang natin ng katwiran si Idol Rapi, pero ayun na nga, no, siguro ganun yung katwiran ni Idol, no, na parang na overkill daw, no, kasi kung scam na yung kaso niya diyan nung hinarap siya diyan, kung human trafficking na yung kaso niya nung hinarap siya diyan, walang problema, mga idol, no. Tsaka sabi nga paano kung hindi si Norman Mangusin yan? Tanggalin niyo rin yung mukha ni Norman Mangusin, sabi ni Panet. Tanggalin niyo yung mukha ni Norman Mangusin dyan. Ibang mukha ilagay niyo. Pogi. Hindi sinasabing pangit si Idol Kumbaga lang kasi maraming naiinis sa kanya 'Di ba? So, yung hindi naiinis sa kanya, hindi siya kinaiinisan. Tapos may kasong unjust vexation. Ilalantad ba siya dyan? Kumbaga parang slander nga raw yung ginawa sa kanya, sinira yung pagkatao niya Gaganunin ba siya kung hindi si Norman yun? 'Di ba? Nagigets niyo ba yung punto doon, mga idol, no? So ayun siguro yung parang katwiran ng iba, lalo na yung mga may alam sa batas. 'Di ba marami ng mga lawmakers o yung mga abogado, attorney na nag-post na talagang medyo kinukundina nila yung ginawa ng ano ba to, CIDG? Doon kay Norman Mangusin, no? Pero syempre marami natuwa mga idol, no? Kasi magkaiba talaga yan Yung mga hindi pa kumbaga yung hindi masyadong kilala yung mga ginawa ni Norman Mangusin, medyo magtatanong din. Oo nga naman, ba't ganoon? Sama naman noon, ganito ganyan. Pero yung pag narinig niyo yung pangasalita ni Norman Mangusin sa pinagsasabi niya sa mga tao, parang may isip mo na deserve niya yun. Deserve mo yan, di ba?
Oh, so nakialam na nga o nag-comment na nga po si Senator Rapi, no? At syempre mga Lodi, dahil nakialam na siya, meron na mga pumasok na big players. Unang pumasok si Senator Rapi, di ba? Ayan, sinita niya na. Kasi trending daw eh. Sabi sa mga comment, sinita mo lang yan kasi trending. Gusto mo rin ding gusto mo ding tawag dito, makita sa TV. I mean yung makita sa pumasok sa eksena, yun pala, makita tuloy. Gusto mo rin pumasok sa eksena, parang ganun daw. No? Ngayon, si Attorney Rowena Guanzon, mga Lodi, kilala nyo naman yan, nag-react din. No? Sabi ngayon ni Attorney Rowena Guanzon, napanood ko yung reaction ni Senator Rapi o yung Rapi Tulfo in Action sa nangyaring press con at pag-aresto kay Culaong FLM. Culaong pangatawag niya eh. Na parang dun pa sa kriminal ang simpatya. O, ayan si Attorney Rowena Guanzon yan Ano naman kaya masasabi niya sa expose ng 18 Marines sa pag-deliver ng maleta? Nako mga idol, medyo malalim na to. Lumalayo na tayo dito. Kasi marami meron ako napanood kanina na vlogger na sinabi nila na yung talagang parang sinadya daw yun, mga Lodi. Para mabaling yung attention kay Norman Mangusin para hindi dun sa mga 18 Marines. No, kasi importante yung 18 yung ng press kundi na 18 Marines, mga Lods, marami rin silang nilantad, di ba? Yun yung sinasabi nila eh. So, parang pinahype din, no, yung kay Norman Mangusin. So, parang sinita ngayon siya ni Attorney Rowena Guanzon, di ba? O, tas may mga comment pa dito si Attorney. Sa lahat ng Tulfo brothers, kay Ben Tulfo ako medyo goods, no? Si Bitag yan, mga Lods, kung kilala niyo si Bitag. Dahil consistent talaga. Simula umpisa till now. Kung branding nila sa T3 na kahit sino tamaan ay hawak niya pa din. So parang ang sinasabi ni attorney dito na ang pinanindigan lang yung lakas nila sa T3 si Ben Tulfo. Yung kahit sino talagang lalabanan. Sila Rapi daw ngayon at sila Erwin medyo hindi na ganoon. Diba? Parang ganun yung pinapalabas niya 'Di ba? Sabi tuloy dito ni attorney, na-miss ko yung matapang na Senator Rapi Tulfo na walang pakialam kahit sino ang masasagasaan niya basta mailabas ang katotohanan. Sana mag-privilege speech na siya laban sa kaliwat kanang katiwalian sa bansa. Lalo na dyan sa flood control scam na trilyon ang ninakaw at maraming buhay ang nawala sa kaswapangan ng mga ito. Sana bumalik na siya ulit. Sabi attorney. O, ayan tama na. Ang dami nang pumapasok sa eksena, mga Lodi. Ang galing ni Culaong. siya yung nagsabi ng Culaong, Ayan, ang galing ni Idol, ng bida natin, no? Si Norman Mangusin, talagang na nakuha niya yung simpatya ni Senator Rapi, nakuha niya yung inis ni Senator Manny. Antindi. Mga Lods, no? So talagang medyo antindi ng news na to, okay? So dahil diyan, mga Lods, no? Kasi syempre merong mga galit kay Norman Mangusin at binigyan ng simpatya ni Senator Rapi, no? Medyo napasubo daw si Senator Rapi, mga idol. Sabi dito ni ng post dito ni Puji News to Mga Lods, refresh lang natin kasi baka may bago. Sabi dito ni Puji News, mga idol, sabi dito, nag-unfollow or unsubscribe na ba kayo sa Rapi Tulfo in Action? Kung oo, karapatan nyo yan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng netizen. Kayo ang tunay na bumubuhay sa social media. Presensya niya, social media, presence niya, bawat view, share at follow nyo ang dahilan kung bakit may kinikita siya online. Which is totoo naman yun, mga Lods, no? Sa madaling salita, hindi lang kayo audience, kayo ang dahilan kung bakit may platform siya. Siyempre, si Rapi Tulfo yung inaano nyo dyan, sinasabihan nyo dyan. Tapos merong comment dito. Sabi dito ni Traveling the World, yan, basta siya na yan. Kapatid ako ng isang staff niya. Ayun nga, dahil sa negative comments dito, binaling ang CC sa staff at pinagmumura niya off-air dahil hindi daw siya well-informed ng staff sa kaso ni Norman Mangusin.
Grabe ka, Rapi Tulfo. So parang ang nangyari, 'di ba binigyan niya ng simpatya si Norman Mangusin dahil doon naging negative yung mga comments sa kanya. So, pinagalitan niya yung mga staff niya. Sinabi niya, hindi niyo ako na-inform eh. Dapat pala kinampihan ko si ano. Ganito. Hindi. Nag-ano lang ako ha. Nag-assume lang ako na ganun sinabi. Pero parang ganun yung sinabi. Yung pag niya palabasin eh. Dahil hindi siya masyadong na-inform, nabash tuloy siya. 'Di ba? Ganun yung nangyari mga idol, no? Grabe naman. So, hintayin natin yung sunod na comment niya. Kung magko-comment pa ba si Senator Rapi Tulfo mga idol. Kasi, maraming marami nang nakapansin nung comment niya na parang kinampihan niya si Norman Mangusin, no? Ayon kay CIDG NCR Director John Guiagui. Sorry. I'm sorry, hindi ko nabanggit na maayos. Naghain ng opposition for bail ang kanilang tanggapan laban kay Norman Mangusin, no? Yun na nga, no? Na mas kilala bilang Francis, layunin nitong pigilan ang kanyang pagpiyansa dahil may posibilidad pang maglabas ng karagdagang warrant ang korte at may iba pang reklamong maaaring isampa laban sa kanya. Pero kung lahat naman yan bailable, kaya niyang bayaran lahat yan. Magbubuno rin talaga siya ng oras dyan, pero kailangan niyang bayaran. Kaya lang ang tanong, hindi niya kasi nabayaran mga idol yung kanyang 120,000 na bail. 'Di ba? So ibig sabihin, anong ibig sabihin nun mga lods? Ibig sabihin ba na wala siyang pambayad? 'Di ba? O nawala yung kanyang mga, kasi nung pinanood ko yung sa DZRH mga idol, sinabi doon na kasi wala naman daw dumadalo sa kanyang pamilya. Talagang mukhang kawawa talaga siya. Mga idol, nagmukha siyang kawawa talaga sa nangyayari ngayon sa kanya. No, yung sinasabi niya na pagbabalikan mo yung mga video niya, babalikan mo yung mga yabang niya, na mga niyabang niya dati na pinagsasabi niya na ubusin kita. Hindi ka pa nakakalabas, may kaso ka na naman, ubusan tayo. Mga ganun siya, di ba? Pero ngayon, nangyari na sa kanya. At nako, mukhang dahil pa sa kanya, masisira si Rapi Tulfo. Sabi dito, ano sabi dito? No to Rapi Tulfo in Senate election. Nako, patay tayo dyan eh. Yan ang sinasabi natin. Na mukhang masisira pa si Senator Rapi dahil sa kanya. Ano man sabi niyo dito mga idol? No? Ayun yung update natin ngayon kay Kulaong, kay Norman Mangusin. Na ngayon, alas 8 ng umaga kanina, nilipat na siya sa City Jail ng Parañaque. And then, merong nag-file ng opposition to bail para sa kanya, para hindi siya makalabas. And then, dadagdag na naman ang mga kasong ipapile ni Senator Manny sa kanya. Marami ng patong-patong na, no? Sobrang dami na, maski sila Senator Ralph Kalinisan, magpa-file din. Tapos, magpa-file din to si Manny Pacquiao. Tapos, baka mag-file din si yung Kalinaw. Ano ba yun? Basta yun. Yun, di ba? So, sa tingin niyo ba makakalabas pa ang ating bida? Oh my goodness. Kahapon, binisit natin yung di ba? Tingnan natin kung saan yung yung Parañaque City Jail. Mga naka-yellow sila doon. Ayun. Nako. So, ano masabi nyo rito? Ito yung update natin, no? Magkakaroon pa tayo ng mga update mga Lodi. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe kayo sa channel natin. Click yung notification bell, like nyo na rin yung video. Okay? So, kita-kits tayo sa susunod na video mga idol. Sana na-enjoy nyo yung video natin. See you again in the next video. I love you all.